So magandang umaga sa inyong lahat. So today is i-explain ko po yung content ng pinili kong poem ni Rizal, yung The Song of the Traveler. So dito sa first paragraph, like to a leaf that is fallen and withered, tossed by the tempest from pole onto pole. Thus roam the pilgrim abroad without purpose, roams without love, without country or soul. So dito sa first paragraph, so ang pagkakaintindi ko ay ang paglalakbay ng isang pilgrim sa iba't ibang bansa ay parang dahon na natuyo. Dahil kung walang buhay at pagmamahal sa iyong pupuntahan, ay wala rin itong patutunguhan o direksyon. At dito naman sa pangalawang paragraph, following anxiously Tisherius' fortune which aimed as he grabs at it flees. Vain through the hopes that his yearning is seeking, yet does the pilgrim embark on the seas. So sa pangalawang paragraph, ito ay naglalarawan ng paglalakbay ng pilgrim sa kanyang buhay. Ipinapakita nito ang kanyang labis na pagtitiwala sa kapalaran, na kadalasang mababaliwala o magiging mapanganib. Kahit anong gawin niya upang abutin ito, parang bula na agad itong umaalis sa kanyang pagkahawak. Sa kabila ng mga pagsubok at pangungulila na dulot ng walang kasiguraduhan na hinahanap niya, patuloy pa rin ang pilgrim sa kanyang paglalakbay na simbolisado ng paglalakbay sa karagatan. Ito ay nagpapahiwatig ng kahulugan sa pagtitiis at pagtuloy ng pagtahak sa landas ng buhay. Kahit na alam niyang ang mga pangarap ay maaaring hindi matupad at ang tagumpay ay hindi tiyak. So dito sa pangatlo, ever impelled by the invisible power destined to roam from the east to the west, oft he remembers the faces of loved ones. Dream of the day when he too was at rest. So dito naman sa pangatlong paragraph, ang pagkakaintindi ko po ay kahit saan man siya mapunta ay naiisip niya pa rin ang mga mahal niya sa buhay, lalo na pag siya ay nagpapahinga. So dito sa pang-apat, chance may assign him a tomb on the desert, grant him a final asylum of peace, soon by the world and his country forgotten. God rest his soul when his wandering cess. Ang paragraph na ito ay naglalarawan sa posibleng pagtatapos ng paglalakbay ng pilgrim. Pinapakita dito na kahit na anong pagkakataon, maaring matagpuan niya ang huling pahingahan sa ilang, nasa isang lugar ng katahimikan at kapayapaan. Ngunit sa huli, kapag siya'y nasa huling pagtigil, maaaring kalimutan siya ng mundo at ang kanyang bayan. Gayunpaman, itinatamasan niya ang kanyang pagpapahinga at umaasa na magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Ito ay nagpapahayag ng pagkakaroon ng pagwakas na paghahanap at katahimikan at pagpapahinga matapos ang mahabang paglalakbay sa buhay. So dito naman sa panglima, often the sorrow pilgrim is invited, circling the globe like a seagull above. A little they know what of old saddens his soul by the absence of love. So sa paragraph na ito ay naglalarawan ng isang tao na naglalakbay sa buhay na mayroong malalim na kalungkutan at pangungulila sa pag-ibig. Ang pagiging isang sorrow pilgrim ay inilalarawan bilang isang tao na may lungkot at hinahanap ang pagmamahal habang naglalakbay sa mundo. At ang paragraph ay nagpapahiwatig na pagiging hindi nakikilala ang tunay na kalungkutan at lungkot ng taong ito sa kanyang paglalakbay. So sa pang-anim, home may the pilgrim return in the future. Back to his loved ones, his footstep he bends. Not will he find but snow in the ruins, ashes of love and the tomb of his friend. So sa pang-anim na paragraph, ito ay naglalarawan ng isang taong naglalakbay at umaasang makabalik sa kanyang tahanan.
at mga mahal sa buhay na hinaharap. Subalit sa pagbalik niya, hindi niya matatagpuan ang anuman kundi ang pagkalugmok, mga abo ng mga mahal niya sa buhay at libingan ng kanyang mga kaibigan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkawasak at pagkawala ng mga pinapahalagahan niya sa buhay. Pangpito, Pilgrim, be gone, nor return more hereafter. Stranger, thou art in the land of thy birth. Others may sing of their love while rejoicing, though once again must roam o'er the earth. So, sa number 7, ang paragraph na ito ay nagpapahiwatig ng isang uri ng pagtanggi o pagtakwil sa pag-uwi ng pilgrim sa kanyang tahanan. Ito ay ipinapahayag ng isang pag-uutos o paalala na hindi na siya dapat bumalik sa kanyang tahanan dahil siya ay isang estranghero sa kanyang sariling lupain. Sa halip, tinutukoy ang pagiging pinalad ng ibang tao na mayroong pag-ibig at kasiyahan sa kanilang buhay. Samantala, ang pilgrim ay hinihikayat na muling maglakbay at maghanap ng kanyang patutunguhan sa mundo. Dito naman sa huling paragraph, Pilgrim, be gone, nor return more hereafter. Dry are the tears that a while for thee run. Pilgrim, be gone, and forget then affliction, loud loves the world at the sorrow of the man. Dito sa paragraph na ito ay tuluyan nang umalis ang pilgrim, at ang paragraph ay nagpapahayag ng pagkawalan ng empatiya at pagmamalasakit mula sa mundo sa mga paghihirap ng isang tao. Sa halip, ang mundo ay tila nagpapakasaya sa pagdurusa ng isang tao, na ipinapahiwatig na ang pag-asa ay wala na at ang buhay ay puno ng kasiyahan at kaligayahan na hindi na dapat pinapakialaman ang kalungkutan ng iba. Yan lang po at maraming salamat. So, alam naman natin na si Rizal ay isang traveler dahil siya ay maraming lugar na napuntahan, kaya ang napili kong background ay mapa. Dahil sa mapa ay maraming lugar na makikita dito at nagpapakita ito ng pagkakakonekta ng mga karanasan ng manlalakbay sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar. Sa bawat bahagi ng poem, ipinapakita ni Rizal ang mga karanasan ng manlalakbay at ang mga reaksyon niya sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Dahil syempre, iba-ibang lugar ang napupuntahan ni Rizal at iba-iba rin ang bawat paniniwala ng mga tao sa lugar na kanyang pinupuntahan. Pag ikaw ay isang traveler na tao, syempre gusto mong malibot at mapuntahan lahat ng lugar sa mapa. At kailangan mo ito habang ikaw ay naglalakbay upang hindi ka mawala sa iyong pupuntahan. Kaya napili kong background ay mapa. Yan lang po.